Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. At kung saan man po kayo naroon ngayon ay dalangin natin sa Panginoon na kayo ay nasa mabuting kalagayan o saan man panig po kayo ng mundo. So ngayon po tayo po ay muli ay darako sa programa natin Liwanag ng Buhay, na kung saan walang iba po ay ang salita ng Diyos na ating pagbubulay-bulayang muli ngayong umaga o anumang oras po, gabi man, madaling araw, tanghali, hapon, ay saan man po kayo abutan ng mensaheng ito ay nawa ay pagpalain kayo ng Panginoon. So bago po tayo ay dumako sa salita ng Diyos, awitan po muna natin ang Diyos. Times of refreshing, here in your presence, no greater blessing than being with you. My soul is restored, my mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with you. Times of refreshing, here in your presence, no greater blessing than being with you. Yes, Lord. My soul is restored, my mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with you. There's no greater joy, Lord, than being with you. Aming Ama, may likha ng langit at ang lupa, kayo po ay nagpupulot at salamat sa araw na ito, sa oras na ito, Panginoon, ay pinagkaloob niyo po sa amin upang muli ay manalangin at magbulay-bulay ng iyong mga salita. Ikaw nga po, Panginoon, ang aming kalakasan, kapahingahan sa lahat ng aming mga ginagawa. Kami po, Panginoon, ay nahahapo, napapagal. Subalit sinabi niyo po sa iyong mga salita, ang lumalapit sa inyo ay bibigyan niyo po, Panginoon, ng ganap na kapahingahan. Kaya sa araw na ito, sa oras na ito, Panginoon, dilangin namin na samahan niyo po kami at pagkaluban niyo po kami, Panginoon, ng karunungan na maunawa namin ang iyong mga salita. Maraming pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli mga kapatid ay isang pinagpalang umaga po sa bawat isa, at ngayong umaga ay magbubulay-bulay tayo ng kanyang mga salita. Sa sanlibutan pong ito ay kapag po kayo ay ipinanganak na ang mga magulang nyo ay mayaman, ay sinasabi po nila ay kayo po ay swerte. Kung kayo naman po ay nakapag-asawa ng sikat, magandang lalaki, magandang babae, kayo po ay swerte. At kung kayo naman po ay nakapagtapos ng mayroong mga
nakuhang mga tawag dito, mga honor, kayo po ay swerte. Sabat kayo ay may karunungang taglay. At kung kayo naman po ay nasa larangan ng pagninegosyo at umunlad, lumago ang inyong hanap buhay, ay sinasabi nila kayo rin po ay swerte. Ngunit hindi nyo po ba alam na ang Panginoon po ay hindi ho ganon ang termino na ginagamit sa mga taong pinagpala, binigyan ng kakayanan, katalinuhan, katangian. Iyan po ay mga kaloob na galing sa Diyos na dapat nating ipagpasalamat. Hindi dahil sa tayo ay magaling, matalino, o anumang mga bagay na katangian na mayroon tayo, na sinasabi natin na tayo ay nakakahigit sa iba. Yan po ay dapat nating kinanlin na iyan ay buhat sa ating Panginoon. So tingnan po natin kung ano po ba ang sinasabi ng Panginoong Hesus nung siya ay nagtuturo sa kanyang mga alagad. Dito po natin matatagpuan yan sa Mateo chapter 5 verse 3 hanggang 12. Mayroon po ditong siyam na inulit-ulit ng Panginoon na mga katangiang taglay ng isang tao o ng mga tao, na ang ginagamit dito ng Panginoon hindi swerte na salita. Kasi ang swerte ay masasabi natin ginagamit sa mga taong nagsusugal o mga nagtataya sa loto o yung tinatawag na tsamba-tsamba. Alam niyo po ba na ang Panginoon ay hindi po tsamba-tsamba? Ang Panginoon po ay sigurado. Ang kanyang mga salita ay sigurado, maaasahan, masasandalan, mapagtitiwalaan. So ang ginamit po dito ng Panginoon, dito sa Matthew chapter 5, verse 3 hanggang 12, ay hindi po swerte, kundi po mapalad. At hindi lamang po tinutukoy ng Panginoon dito na mapalad o yung mga taong mga pinagpala o yung mga taong mayaman, maganda, magandang lalaki o mga sikat, may kapangyarihan. Hindi ho ganon ang description o ang pagpapakilala ng Panginoon sa mga taong may higit na angking tinatawag na katangian o kalamangan sa iba. Alam niyo po, lahat ng tao ay ang gusto talaga ay maging lamang, maging angat. 'Di ba? Maging angat ka, maging sikat. Yan po talaga ang gusto natin, kaya tayo ay mga nagsisikap. Ganon talaga ang ating mindsetting dito sa sanlibutan dito. Pero tingnan po natin dito, basahin po natin ang Matthew chapter 5 verse 3. Tingnan po natin. Ang una, sabi dito, mayroon po itong siyam na binanggit dito ng Panginoon. Tingnan po natin ang una. Sabi dito, mapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. So sabi dito ng Panginoon, mapalad yung mga taong wala ng ibang inaasahan kundi ang Diyos. Tumutukoy po ito doon sa mga walang-wala. Yung wala, mga mahihirap na tao. Pag ikaw ay mahirap, at ang inaasahan mo lang lagi ang Diyos, hindi ka nawawala ng pag-asa na magtiwala sa Kanya. Ang sinasabi ng Diyos ay mapalad ka, sapagkat mapapabilang ka sa kaharian ng langit. Yun po yung unang katangian dito na mapalad. Pag ikaw ay mapalad, pag ikaw ay nagtitiwala, pag wala ka ng ibang inaasahan kundi ang Diyos, wala ka ng ibang pag-asa kundi ang Diyos, ay sabi ng Panginoon, mapalad ka. Pero kung ikaw naman ay mayroon, mayaman ka, maganda ka, matalino ka,
Yung kayamanan mong yun ay isinasantabi mo. Hindi ka umaasa doon, kundi sa Diyos ka umaasa at kinikilala mo ang lahat ng mga bagay na yun ay buot sa Kanya, mas mapalad ka. Sabagat may sinasabi din ang Panginoon, mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Oh. Kaya kung ikaw mayaman, at hindi ka nagtitiwala sa sarili mong yaman, o karunungan, o ano mga katangian na mayroon ka, bagkus sa Diyos ka nagtitiwala, ikaw ay mas mapalad, sabagat mayaman ka na, nagtitiwala ka pa sa Diyos. O, pangalawa, verse 4, mapalad ang mga nagdadalamhati sapagkat aalawin sila ng Diyos. Ang pagdadalamhati po ay maraming bagay. Iniwan ka ng boyfriend mo, iniwan ka ng asawa mo, nagdadalamhati ka. Nalugi negosyo mo, nagdadalamhati ka. Nawalan ka ng mahal sa buhay, nagdadalamhati ka. Pero mayroon po ditong pagdadalamhati ng kinalulugan. Ito yung pagdadalamhati na ikaw ay nagsisisi sa iyong mga kasalanan. Sabi dito, pag ito yung pagdadalamhati na nakita sa atin ng Panginoon, ito yung sinasabi sa iyo ng Panginoon na mapalad ka. Kung tayo ay nagdadalamhati dahil sa pagsisisi doon sa ating mga nagawang kasalanan at gusto nating magbagong buhay, gusto nating magbalik loob sa Diyos, ay mapalad ka. Gusto mo makaahon doon sa nasadlakan mong problema, gusto mo makawala doon sa mga kasalanang iyong nagawa, gusto mo magbagong buhay, ay mapalad ka. Pangatlo, mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. So pangatlong katangian na itinuturing ng Diyos na mapalad ay yung mapagpakumbaba. Ito po yung pinakamahirap na gawin ng isang tao, ang magpakumbaba. Ang magpakumbaba. Sabagat ang lahat ng tao gusto ay lamang, siya ay laging una. Gusto niya lagi siyang priority. Sabi dito, mapalad ang mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Nagbubulay-bulay po ako, paano mamanahin ng isang tao ang daigdig. Ngayon, ito lang po ay aking interpretasyon. Ang explanation ko po dito, may dalawa. Ang Panginoon po ay naglikha ng bagong langit at ang bagong lupa. Natatahanan ng mga taong kanyang mga hinirang, yung mga taong sumunod sa kanyang banal na kalooban, yung sumunod hanggang sa wakas, yung nanatili sa kanya, naglilingkod sa Panginoon, hanggang siya ay kunin ng Panginoon Diyos. Ang sabi ng Panginoon, mamanahin nila yung bagong langit at ang bagong lupa. Ngayon po, pangalawang kapahayagan na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon sa literal na mga bagay. Sabi, mamanahin mo ang daigdig, mai-explore mo, maiikot mo buong mundo. Matatamasa mo ang mga kagandahan na ginawa ng Diyos. Alam niyo po ba, na masarap po ang maging tourist sa iba't ibang bansa. Kasi nakikita mo at namamasdan mo ang mga pagkakaiba-iba nating mga tao o kultura ng bawat bansa. Pamanahin. Ito yun ay sa pamamagitan ng ikaw may pagpakumbaba. Paano yun mapagpakumbaba? Mapagbigay. Sa kalsada, sa kalye. Di ba kayo nagkakatraffic dahil hindi nagbibigayan? Gusto laging mauna. Git-gitan. Ayan yun. Simpleng bagay lamang po yun. Para mai-practice po natin, may sa buhay po natin yung mapagpakumbaba. Yung mapagpakumbaba po tayo sa pagsasalita pa lang. Hindi tayo mapagmataas o nagtataas ng boses. Ay isa yun sa pagsasabuhay. At sinasabi ng Panginoon, mamanahin mo ang daigdig, mapalad ka.
Mapalad, blessed, those people who are humble. Pangapat, mapalad ang mahabagin. Sa verse 6, mapalad ang nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila ibubusugin. So, mapalad daw ang nagugutom sa katwiran. Alam mo yung pag nagutom ka sa katwiran, ang gustong-gusto mo ditong gawin, yung makagawa ka, mapangiti mo ang Diyos, maluwalhati mo ang Diyos sa lahat ng ginagawa mo. May nakakakita man o wala, gusto mong maluwalhati ang Diyos sa buhay mo. Nauuhaw tayo at nagugutom sa katwiran ng Diyos. Ang sabi dito, mapalad ka sapagkat sila'y bubusugin. Pagbubusugin, lahat ng mga bagay na inaasam ng sanlibutan ito ay matatanggap at mararanasan mo, mai-experience mo. Totoo po yun. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pag inuna mo ang kanyang kaharian, ang kanyang katwiran, ang lahat ng mga bagay, sabi ng Panginoon, ay pawang idaragdag sa'yo. Pag sabing idaragdag, mayroon ka na, dadagdagan pa. Ganun po ang ibig sabihin niyan. Kaya bubusugin. Pag nauhaw tayo sa katwiran, sa Diyos, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, bubusugin niya tayo ng lahat ng mga bagay na inaasam po natin. Unahin lang po natin siya. Laging nauuna ang Diyos. Uhaw tayo, gutom tayo sa katwiran ng Panginoon. Gusto natin mapangiti ang Panginoon. Gusto natin masunod ang kanyang banal na kalooban. Sa lahat ng oras at araw na dumadaan sa ating buhay, ay binibigyan natin ng kaluguran ang Panginoon. Ganun po ang magutom at mauhaw sa katwiran ng Diyos. At sabi ng Panginoon, mapalad ka sapagkat bubusugin ka. Next, mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Ito na po yun. Pag pag nagutom ka, nauhaw ka sa katwiran ng Diyos, magiging mahabagin ka. Ano yung mahabag? Alam mo ba yung mga taong mga taong mayayaman, ngunit pagdating po sa pag-uugali ay napaka-harsh nila sa mga tao, hindi makaintindi. Nasagi lang yung kotse nila, nagasgas lang ng kaunti. Grabe na ang sinisingil doon sa mga mahirap. Alam niyo po ba, kung totoo kang mayaman, sasabihin mo, okay lang yan, Brad. Ako na bahala dyan. Mayaman naman ako eh. Kaya niyo bang gawin yon? Kaya yung pamangking ko, nabangga yung sasakyan niya, lumubog yung pintuan. Okay lang. Pinabayaan niya na yung tricycle na nakabangga. May insurance naman. Kaya po, ang totoong mayaman, hindi lamang po sa salapi, maging sa pagkalooban. Mas nahahabag ka pa nga. Mas mahahabag ka pa doon sa wala. Hindi. Kung sisingilin mo pa yon, hindi ka talaga totoong mayaman. Ang sabi ng Panginoon, hindi ka mapalad. Ang sabi dito, mapalad ang mga mahabagin. Nahabag tayo sa mga mahihirap. Nahabag tayo sa mga bagay-bagay. O kahit na mga hayop. Alam po ba yung mga hayop? Mga pusa, mga aso? Ay dapat to kinahabagan natin sila. Kung sila ay walang pagkain, dapat pinapakain din natin sila. Ganun po yung karakter dito na sinasabi ng Panginoon mapalad. Lalo na ngayon, maraming mga tao ngayon dahil sa lockdown ay naibaling yung kanilang mga kalooban sa pag-aalaga ng halaman, pag-aalaga ng mga hayop,
ay yun po yung mga kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Kasi isa din po yun sa mga responsibilidad ng tao na ibinigay ng Diyos sa atin, na dapat natin silang alagaan, na dapat natin silang bigyan ng ng importansya sa ating buhay. So mapalad ang mga mahabagin. Yung nahabag tayo sa mga mahirap, gusto natin silang tulungan. Gusto natin silang maiahon sa kanilang mga kahirapan. At kung tayo yon, ay mapalad ka. At ang sabi dito ng Panginoon, sapagkat sila'y kahabagan din. Kaya totoo yun. Kung ano ang tinanim mo, aanihin mo. Lahat ng ginagawa po natin na mabuti, hindi dahil sa gusto mo siyang maiahon sa kalagayan niya, kundi yung paggawa mo ng mga bagay na iyon para sa Kanya, ang totoo nun, sa'yo mo talaga ginagawa yon. Ang sabi ng Panginoon, what you sow, you shall reap. Sa Galatians chapter 6 verse 7. Kung ano ang itinanim natin, kung ano ang ginawa natin, yun po'y aanihin natin. Ang sabi ng Panginoon, in due time, we will reap the harvest. Kung hindi tayo manghihinawa sa paggawa ng mabubuting bagay. Next, mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita na nila ang Diyos. So, ang malinis na puso po ay yung pong nagsisi. Sabagat wala naman po talagang malinis na puso. Lahat tayo ay nagkasala. Lahat tayo ay maluktot. Lahat tayo ay liko. Walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sinasabi ng banal na kasulatan sa Romans chapter 3 verse 10 hanggang 11. Walang matuwid, wala kahit isa. So sabi dito, mapalad yung may malinis na puso. Paano malilinis na ang puso? Ang makakapaglinis lamang po ng ating puso, ang Panginoon Diyos. Ang Panginoon. Sa pamamagitan ng yung pagsisisi natin. Kaya kung tayo ay nagdadalamhati, mapalad ka doon sa pagsisisi, doon sa mga kasalanan nating nagawa, ay nalulungkot tayo. Doon sa mga bagay na nagagawa natin na hindi tama sa paningin ng tao at maging sa paningin ng Diyos. Yun doon sa pamamagitan noon, nagsisisi tayo sa mga kasalanan ginawa natin, ay, ang sabi ng Panginoon, if you confess with your mouth, if you confess your sins with your mouth, God is faithful to cleanse you from our wicked ways. Lilinisin niya tayo. Sa 1 John chapter 1 verse 9. Kung ipapahay daw ng ating mga labi ang ating mga sala, siya ay tapat at banal na maglilinis sa atin sa lahat ng ating mga karumihan. So doon, nagiging malinis na po ang puso natin. At sabi dito, makikita natin ang Diyos. Sapagkat sa langit po, walang papasok na makasalanan. Walang papasok po na hindi na marumi. Hindi ho makakapasok doon yung mga marumi. At ang nagpaparumi sa atin, yung paggawa natin ng mga kasalanan. Hindi natin pagsulod sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi dito, kung malinis na ang puso natin, hindi dahil sa tayo ay gumagawa ng mabuti, kundi pinatawad tayo ng Panginoon. Yun po ang katotohanan doon. Pinatawad tayo sapagkat tayo ay nagbalik loob sa Kanya, nagsisis tayo. At sabi doon, makikita natin ang Diyos. Pag tayo ay kinuha niya na, pag tayo ay namatay, makikita natin ang Diyos. Makakaharap tayo sa Kanya. Sapagkat tayo ay naging matuwid, naging banal. Sapagkat tayo ay nilinis ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan po. Next. Mapalad ang gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila ay ituturing ng mga anak ng Diyos. Kung tayo po ay nagiging dahilan para sa ipagkakasundo ng mga taong mayroong sigalot
Gumagawa tayo ng paraan para sila ay makabalik ang kanilang relasyon. Pagkakasundo ng magkapatid, pagkakasundo ng mag-asawa, pagkakasundo ng magkaibigan, at higit sa lahat, pagkakasundo natin sa Diyos. Pag gumagawa tayo ng kaparaanan, inaakay natin ang mga tao para sa kapayapaan, mapalad daw tayo. Mapalad ang gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila ay ituturing na mga anak ng Diyos. Tayo ay mga anak ng Diyos. Doon pa lang, makikita natin. At kapag tayo ay anak ng Diyos, sabi ng Panginoon sa Romans chapter 8, tayo ay kanyang mga tagapagmana. We are the heirs of His kingdom. O, ano ba ang kingdom ng Panginoon? Diba? Langit at ang lupa. Ang Diyos ang may-ari ng lahat ng mga bagay na yan. So, mapalad tayo sapagkat aarin tayong mga anak ng Diyos. Mapalad ka. Dito nga sa mundo, pag anak ka ng presidente, anak ka ng mayor, mapalad ka na . Lalo na kung anak ka ng hari ng mga hari, anak ka ng Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng titulo na yan. Kung tayo ay gumagawa ng paraan para sa kapayapaan. Kaya, salamat sa Diyos na pinapaunawa niya sa atin ang mga bagay na ito. Next, mapalad ang mga inuusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Yung inuusig, persecution, gumagawa ka ng mabuti, tapos marami ka pang naririnig na mga pang-aalipusta, ay mapalad ka. Kung gumagawa ka ng mabuti, sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, kaya sabi ng Panginoon, tao sa kabila noon, marami mga naririnig ka, marami nang aalipusta sa iyo, marami nagdadaon sa iyo, marami humahadlang sa iyo, mapalad ka. Sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Sigurado yon. Ang Panginoon mismo nga, inusig din. Gumawa na ng mabuti, nagpagaling ng lahat ng uri ng sakit. Pero ano ang ginawa ng tao? Inalipos na, dinuraan, tinadyakan, sinampal, hinagupit, ipinako sa krus hanggang sa mamatay. Diba? Kaya sabi ng Panginoon, walang alipin na madakila sa kanyang Panginoon. Kung ang Panginoon inusig, yung mga sumusunod sa kanya, yung mga alagad niya, ganon din ang sasapitin mo. At kung nangyayari ito sa'yo, yan ay katibayan at katunayan na ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Huwag tayong usigin dahil gumagawa ka ng masama, tama lang sa'yo yon. Consequence ang tawag doon. Pero kapag inuusig ka dahil sa paggawa ng mabuti, ang tawag dyan, persecution. Pinipersecute ka. Ang sabi ng Panginoon, mapalad ka, mapapabilang ka sa kanyang kaharian. 11. Mapalad ang mga inilalait at inuusig ng mga tao at pinararatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Ito na po yun. Mga minumura ka, nilalait ka, pero di ka pa rin gumagante. Papakumbaba ka pa rin. Ang sinasabi ng Panginoon, mapalad ka. Malaki ang gantimpala mo sa langit. Malaki ang gantimpala mo sa langit. Magsaya ka at lumukso sa galak. Hallelujah. So, iyan po yung mga pagsasalarawan ng Panginoon sa totoong mapalad. Nawa po sa umagang ito ay nakapulutan po natin ng ginintong aral ang mga salita ng Panginoon na siyang liwanag ng buhay. Ano man po ang kalagayan ninyo mga kapatid, aking mga kababayan, mula Luzon, Visayas at Mindanao, nawa po ay nasalamin natin ang ating mga buhay, ang ating mga sarili. Tayo nga ba ay swerte? Tayo nga ba ay mapalad?
Sabi ng Panginoon, walang swerte-swerte. Sa Panginoon, walang swerte. Sa Diyos, sigurado. Pag ginawa natin ang mga bagay na ito, tayo po ay ituturing ng Diyos na mapalad. Ituturing ng Diyos na mga anak niya. Ituturing ng Diyos na kanyang mga tagapagmana ng kanyang kaharian. Now po ay kinapulutan po natin ng aral ang mensahe ng salita ng Diyos. Magandang umaga po. Pagpalain kayo ng Panginoon, aking mga kapatid, aking mga kababayan. God bless you po. Salamat po sa inyong pakikinig at pagsubaybay. God bless po.